Sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na bagamat offshore or nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng typhoon na si Inday, ay yung makakapal na kaulapan nito tumatama na sa ilang bahagi or sa silangang bahagi ng Luzon in particular. Samantala, yung pinag-ibayong habagat naman, yung mga kaulapan nito, umaabot na sa Palawan, nakararaming bahagi ng Visayas at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layong 865 kilometers east ng Northern Luzon kaninang alas 10 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 165 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At pagbugso naman ng hangin, aabot ng hanggang 205 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At mapapansin nga po natin, gaya na nabanggit kanina, no, yung makapal na kaulapan na dulot ng pinag-ibayong habagat, nakaka-apekto na rin sa Palawan, Visayas at na Mindanao area. So ngayon, tingnan natin ano nga ba yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal base sa pinaka-latest location at projection natin itong bagyong si Inday. So ngayon, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa may bandang Batanes. So asahan po natin ang lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay mararanasan sa mga nabanggit na lugar sa loob ng 24 na oras. 24 hours or less, mararanasan yon bukod pa sa mga inaasahan nating pag-ulan. Asahan din na magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan sa paligid ng Batanes. Samantala, yung mga lalawigan na naka-highlight naman ng light blue, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. No? Asahan yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Dito nga sa Cagayan kasamang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, dito sa northeastern portion ng Quirino, sa Apayao, sa northern portion ng Abra, sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, dito sa eastern portion ng Ifugao, sa lalawigan ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at maging dito sa northern at saka central portion ng Catanduanes. Ito namang mga nabanggit na lugar, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin in span of 36 hours or less. Pero kung titingnan po natin, kahapon pa nakataas ang wind signal number 1 dito, so likely 24 hours or less ay pwede nang maranasan yung lakas ng hangin at paminsan-minsan mga pag-ulan dito sa mga lugar na may wind signal number 1. Ano naman inaasahan natin pagkilos ng bagyo in the next 2 to 3 days? Bukas ng umaga, inaasahan po natin nasa layong 505 kilometers east of Itbayat, Batanes ang typhoon na si Inday. Samantala, pagdating ng Sabado, halos na sa northern boundary na ito, no? Sa layong 470 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na linggo ng umaga, inaasahan po natin nasa tuloy na itong malayo sa northern boundary ng PAR, totally nasa labas na po ng PER at posibleng nasa may bandang Jiangxi, China na po ito. So, tingnan natin yung tinatayang pagkilos in the next 2 to 3 days. Yung sentro po, inaasahan natin itong kung kikilos ayon sa center track, napakalayo po sa kalupaan ng ating bansa. Pero i-consider din natin yung tinatawag na area of probability. Ito pong parang apa na feature na nagpapakita ng iba pang posibleng senaryo na maaaring maging pagkilos ng sentro. No? So, for example, kung bukas, ang pagtaya natin ay nandito yung sentro or yung mata ng bagyong si Inday, bukas ng umaga, may posibilidad din pala na mas malapit pa, maybe 400 kilometers or less, silangan ng Itbayat, Batanes. Kaya kailangan po tayong patuloy na mag-monitor sa 6-hourly update ng Pag-asa patungkol nga sa bagyong si Inday. Ngayon, tingnan naman natin yung rainfall associated with both Inday at yung pinag-ibayong habagat. Ngayong araw, ano nga ba yung inaasahan nating lugar na posibleng ulanin? Itong Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at itong Zamboanga del Sur, asahan po ang mga pag-ulan mula 50 to 100 millimeters simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali naman, hanggang sa darating na Saturday ng tanghali, makikita natin mas marami na yung uulanin. May mga mas matataas na value na, no? 100 to 200 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro at sa lalawigan ng Antique. Samantala, yung naka-highlight ng kulay yellow, maging itong Batanes, inaasahan nating posibleng makatanggap bukas nga hanggang sa Sabado ng 50 to 100 millimeters of rain. Kaya't patuloy pa rin yung paalala natin na mag-monitor sa local conditions, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo po sa mga low-lying areas, sa mga lugar na malapit po sa gilid ng ilog, maaaring tumaas yung level ng tubig dahil sa continuous na ulan at magdulot ng mga pagbaha dito sa mga komunidad na ito. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa inyong lugar.
Samantala sa dating naman na Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, yung pinag-ibayong habagat, mapapansin natin, mula sa Mindanao, Visayas area, dahan-dang nagsiship pahilaga. Ngayong sa inasa natin Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, yung concentration ng mas maraming pag-ulan, nandito na po sa may bandang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro pa din. Samantala yung 50 to 100 millimeters of rain, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at sa Palawan. Kaya itong bagyo kahit malayo po yung pagpapaybay ng habagat, ito po yung inaasahan natin magdudulot ng pag-ulan dito nga sa mga nabanggit nating lugar in the next 2 to 3 days. Yung pinag-ibayong habagat, bukod po sa pag-ulan, ay posible rin magdulot ng paminsan-pinsang pagbugso ng hangin. No? So simula ngayong araw hanggang Sabado, ang nakararaming bahagi po ng bansa, asahan po, makakaranas ng paminsan-pinsang pagbugso, strong to gale force gust na hangin dahil sa pinag-ibayong habagat. Ang pinakamataas nating wind signal, so far sa nakikita natin base sa forecast track, ay hanggang signal number 2 lamang. Kung titingnan naman natin ano yung epekto ng papalapit na bagyo dito sa ating bansa. So may nakataas po tayong gale warning dito sa mga bahaging karagatan, nakararaming bahagi sa northern and eastern section ng Luzon at maging dito sa northern and eastern coast ng northern Samar. Dito pong naka-highlight ng red, as much as possible, wag nang pumalaot ang anumang uri ng mga sakyang pandagat. And asahan po rin natin na sa mga susunod na araw, posibleng madagdagan pa yung mga lugar na may gale warning. Samantala dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, bagamat wala tayong inaasahang gale warning, yung pinag-ibayong habagat, asahan po natin sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw, magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Kung titingnan naman po natin, ano yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa mga ilang lugar sa Northern Luzon area, makikita po natin dito, no, itong Batanes sa bukas hanggang sa darating na Sabado, yung dulong bahagi ng Batanes ay posibleng makaranas ng minor impact. Ibig sabihin yan, yung impact sa population, sa struktura, mas mararamdaman po dito sa areas na naka-highlight ng dilaw sa ating mapa. Para po sa karagdagang information about the severe wind impact-based forecast, mangyaring bisitahin yung link sa ating website, yung portion ng ating website patungkol nga sa severe wind impact.